Amen, mga kalalakihan. Ngayong araw. Kaya sa Tagalog, masaya tayong mga kalalakihan ngayong araw. Dahil ngayon po ay Women's Day. Ngayong umaga, sa kalalanan po, na makikita kami sa akin na para po sa ating sarili. Para po man sa pag-reunite ng Women's Month. Pero bago po ang lahat, pakinggan po na natin ang testimony ng isa sa mga inaangaan nating sister. Sister na napaka-serving para kay God. Napaka-serving para sa ating simbahan. Tawagin po natin si Anoel Pera. Sabi po sa verse 40, Lucas chapter 8, verse 40, pagdating ni Jesus sa kabila ng lawa, masaya siyang tinanggap ng mga tao dahil iniintay siya ng lahat. Dumating naman ang isang lalaking namumuno sa simbahan ng mga Hudyo na ang pangalan ay Jairus. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nakiusap na kung maaari ay pumunta siya sa bahay niya dahil naghihinalo kaisa-isa niyang anak na babae na 12 taon. Habang papunta si Jesus sa bahay ni Jairus, nagsisiksikan sa kanya ang mga tao. May isang babae roon na 12 taon ng dinudugo at hindi mapagaling siya. Naubos na lahat ang kanyang mga ariran sa pagpapatulog. Nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Bigla, tumigil ang kanyang pagkakas. Nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa akin? Nang walang umangin, sinabi ni Pedro, Guro, alam niyo naman po na napapaligiran kayo ng napakaraming tao nagsisiksikan sa paglapit sa inyo. Pero, sinabi ni Jesus, may humawak sa akin dahil naramdaman kong may kapangyarihan na lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi palalihin kay Jesus, ang ginawa niya, lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa harapan ng lahat kung bakit niya hinawakan si Jesus at kung paano gumaling siya kaagad. Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa. Habang kausap ni Jesus ang babae, dumating ang isang lalaki galing sa bahay ni Jairus. Sinabi niya kay Jairus, patay na po ang anak ninyo. Huwag ninyo nang abalahin pa ang hulog. Nang marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairus, huwag kang matakot. Manampalataya ka lang at mabubuhay siyang muli. Pagdating nila sa bahay, walang pinayagan sumama sa loob, maliban kina Pedro, Santiago at Juan, ang mga magulang ng bata. Nag-iiyakan na ang mga taong naroon, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong umiyak, hindi patay ang bata, natutulog lang siya. Pinagtawanan nila si Jesus dahil alam nila, patay na ang bata. Pero hinawakan ni Jesus ang patay ng bata at sinabi sa kanila, bumangon ka at nung din bumalik ang kanyang espiritu at bumangon siya agad. Inutos ni Jesus na pakainin ng bata. Labis na naman ang mga magulang ng bata, pero pinagpilitan sila ni Jesus na huwag sabihin ang nangyari. Nagkakagulo ang maraming mga tao sa paligid ni Jesus habang siya ay papunta doon sa bahay ni Jairus para pagalihin ang kanyang 12 taong gulang na anak na babae na may sakit at maaaring mamatay ng mga oras. Siksikan, balyahan, tulakan, lahat gusto makalapit kay Jesus para makita at mahawakan si Jesus. Habang nangyayari ang nasabing kaganapan, may isang babae na patuloy na nakikipaglaban sa kanyang sakit sa loob ng 12 taon.
naroroon siya para rin sa sarili niyang gagawin. The second character, isang babae na walang nakakaalam kung ano ang pangalan niya. Pero alam ng lahat na siya ay may sakit na sa matagal ng panahon. 12 taon to be exact. Kaya nga, ang naging pangalan niya ay ang babaeng nagdurugo o the bleeding woman. Ang babaeng may ganong kondisyon, alam niyo po, hindi sila pwede makisama sa mga maraming tao. Kung may anak siya, hindi niya pwede kakapin. Kung may asawa siya, hindi siya pwedeng kakapin ng kanyang asawa. Ang sino man hawakan niya ay mabibigyan ng clean. At kaya naman, hindi siya maaaring lumabas ng kanyang. Lahat ng kanyang pera, naubos na para sa pagpapagamot. Pero, hindi kami siya kumapit. Tulad ni Jairus, ang tanging pag-asa niya ay si Jesus. Pero, ang kapalitan po ni Jairus, hindi siya welcome. At lalong hindi siya ginagalang sa kanilang lugar. Napakalungkot po na magdusa. Dagdag pa ang mga araw-araw na sakit na kanyang nararamdaman. Ang panghihina, ang patuloy na pagdugo. Kaya nga nang malaman nga na parating si Jesus, sinabi niya sa kanyang sarili, kailangan mapuntahan ko si Jesus dahil siya na lamang ang aking pag-asa. Pero, paano na yung kondisyon niya? Pag nahuli siya na lumabas ng kanilang bahay, ang kapusaan, kamatayan. Babatuhin siya hanggang siya ay namatay. Pero nag-desisyon siya, hindi siya magpapakilala at magiging maingat siya na hindi mahawakan ng sino man. Kailangan niyang makita si Jesus at susuungin niya ang panganib na kakarating niya. Kaya na siya ay malapit kay Jesus, hinawakan niya ang dulo ng laylayan ng damit ni Jesus. Sapat na para siya ay gumaling. At ito ang magiging dahilan para kung malaman ng lahat na hinawakan niya si Jesus, pati si Jesus magiging nantiyo. Pero nung mahawakan ng babae ang dulo ng laylayan ng damit ni Jesus, ramdam niya ang taging pagtalim. Alam niya na siya ay magaling na. Pero, alam din niya na siya ay nahuli na humawa kay Jesus at lumabas ng bawal. Gumaling siya, pero nahuli siya. Sino ang humawak sa akin? Si Jairus po, biglang nalito at nagpanik. Pati na ang mga disciple ni Jesus, hindi maunawaan ang tinatanong ni Jesus. Lahat po ay humahawak sa inyo, lahat po ay nakikipagsiksikan sa inyo. Pero ang puso ni Jairus, biglang bumilis ang tibo. Gusto niya na hatakin na si Jesus pupunta sa bahay nila. Napakalapit na sana, pero dahil sa pangyayaran, biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Jairus. Pati na ang babae ay nagpanik din dahil ang pinakagrabe ay unti-unti lang nangyari. Tinawag siya sa harap ni Jesus ng maraming tao, hindi na siya makakapagtabutan. Lumot siya sa harap ni Jesus, nakataas ng dalawang kamay, nanginginig, sinasabi sa lahat ng nakakarinig. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus at siya ay gumaling sa kanyang sarili. Alam ni Jesus kung sino ang umawak sa kanya. Tinawag niya ang babae para sabihin sa lahat na naroon na siya ay magaling. At ito ay dahil sa kabutihan ni Jesus. Hindi na siya marumi o unclean na babaeng nagdurugo, kundi babae pinagaling ni Jesus. Amen. Hindi lamang pinagaling ni Jesus ang babae, inalis din ni Jesus ang kanyang matagal nang dinadala sa kanyang katawan. Hindi nila alam na ang tunay ng pangalan
tinawag siya ni Jesus na daughter, your faith has saved you. Anak. Magaling ka na. Tinawag mo siya anak. Magaling na. Si Jairus po ay kinikilala ng leader at kilala niya. Okay, ito po yung dabbing mo next. Yung una si Jairus. Sino na po? Next slide. Ayan po yung bata. Next. Si Jairus po ay ginagalang na leader. Na siya ay diretso lumapit kay Jesus. Ang babae, nagdidirihan natin na. Ang anak ni Jairus po, ay naging 2 taong gulang pa lamang at tunay na magiging masakit kung siya ay mawawala. Ang 12 taong po ay napaka-iksi. Panahon para sa magandang pangarap ng anak na ganap sana matutupad. Kung baka sa 12 taong nagsisimula pa lamang ng bata. So napaka-iksi pa. Ang babae naman na nagdurusa sa kanya sa loob ng 12 taon, napakatagal ng panahon para sa kanya. Sakit, pag-iwas, pagtago. Pero nung makalat niya si Jesus, buong lakas ng loob na sinabi sa kanya na ang mga naran at hindi niya inisip kung ano ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, binigay niya ang lahat ni Jesus. Alam mo kanina po nagte-testimony si Anne. Sabi din po niya, after that, now it has been 5 years nang mawala na po yung nang gumaling ng sakit na. Kung susumahin po natin 12 years na po. Ano yung bata ay 12 years, yung leading woman ay 12 years na nasasakit. Hindi ko alam anong ibig sabihin po ng 12 years. Si Ali habang nagbibigay po ng testimony, parang po siya rin leading woman. Matapang na nagpahaya ng kanyang mga nakaraan, hindi niya iniisip kung ano ang sasabihin o mararamdaman ng iba. Dahil ang kanyang kagustuhan, makalaya siya sa kanyang pagkatao. Sa pag-iwas mo mula sa mga kasalanan ng Panginoon. Kaya naman siya ay tumanggap rin ng kagalingan mula kay Jesus. Amen. Ang batang babae na anak ni Jairus muling nabuhay sa loob ng kanyang kwarto nang walang mga saksi. Dahil ang mahalaga, malaman ng lahat na magaling na siya. At ang babae naman gumaling sa kanilang karamdaman sa harap ng maraming tao dahil mahalaga na malaman ng lahat na hindi na siya iiwasan pa at panginoon. Pareho nilang hinaharap si Jesus. Saan man at anuman ang kanilang kalagayan. Pareho silang nakawala mula sa pagkakatali ng kadiliman ng sakit, ng kamatayan, ng mga kasalanan. Patungo po sa isang bagong buhay na puno ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kapatid, nakikita ka rin ni Jesus at gusto niya sabihin na ang hinihingi mong miracle ay hindi mahirap at hindi posible na makamit mo. Hindi ito kailanman huli, pero nasa tamang panahon pa rin. Papurihan natin ang ating Panginoong Diyos sa mga miracles na ginagawa niya sa ating buhay. Dahil natin gagawin niya ang mga katulad ng mga miracles sa ating buhay sa tama at takdang panahon. Sinabi ni Jesus, anak, imagaling ka na. Ngayong umaga, ipagdasal po natin ang ginagawa. Father God, ngayong umaga, sa pagtanggap namin ng communion, i-bless ninyo ang pinapayagala na nagsisimbolo ng mga pagkawalan mo po kami sa aming mga pagkakasala. Hugasan mo ito na iyong mga dugo upang muli maging karapat-dapat kami sa pagtanggap sa iyo sa aming pagkakaroon. Be with us and allow your Holy Spirit to be with us. We love you so much and all this we pray. In the mighty name of Jesus Christ. Amen.